Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Gian Silva from 10 Amototo at ito po ang aking video presentation ng apat na estratehiya ng globalisasyong pang-ekonomiko. So, ang apat na estratehiya na ito ay, ay, ay ang mga estratehiya ng mga kumpanya sa paglipat ng produksyon o serbisyo. So, dito po makikita natin ang apat na estratehiya, ang outsourcing, offshoring, nearshoring, at onshoring. So, let us further discuss ang mga konsepto na ito. So, ang first po na konsepto ay ang outsourcing. So, ito po ang pagpapagawa o pagkuha ng mga serbisyo mula sa ibang kumpanya, maaaring sa labas ng bansa o sa loob ng bansa. So ang halimbawa po na aking maibabanggit po ay ang isang US na company ang kumukuha ng accounting services mula sa isang firm sa India. So ginagawa po nila ito upang matuntunan ang kanilang mga employees quantity, kasi minsan rin po is makukulangan po sila ng mga employee na pwedeng magtrabaho po sa kanilang company. So kumukuha po sila ng mga ibang employee mula sa ibang bansa, and same rin po ito sa pagpapagawa ng mga produkto po. So, moving on from offshoring or outshoring na konsepto ay ang paglilipat ng operasyon sa malayong bansa upang makatipid ng gastos. So, ito po ay ginagawa mostly ng mga ibang kumpanya upang makatipid po sila ng mga pera, kasi po if magpatayo pa po sila sa kanilang sariling bansa is mas malaki pa po kanilang igagastos na kanilang ibabayad sa gobyerno nila. At instead na magpatayo sila ng bagong operasyon sa kanilang bansa, is nagpapagawa na lang sila sa ibang bansa upang makatipid sila sa mga gastusin na hinihingi ng kanilang bansa. So sa ibang bansa na lang rin po sila nagpapagawa ng operasyon upang makatipid sila ng pera. So moving on po sa third na konsepto is ang nearshoring. So ito po ay isang estratehiya na paglilipat ng operasyon sa kapit bansa para mas madali ang transportasyon at komunikasyon. So ang halimbawa po nito ay ang US na company ay nagpatayo ng pabrika sa Mexico imbis na sa China. So dahil po ginawa nila ito is para ang transportasyon po ng kanilang produkto o mga services ay mapapabilis na po. So hindi na nila kailangan magpalipad ng mga employees or magpalipad ng mga produkto na kanilang idadala sa ibang bansa, kundi itatransport na lang po nila ito sa kanilang kapit bansa para po doon na lang ang kapit bansa na rin lang po nila is magpapatuloy na po na i-transport ang mga serbisyo or ang mga produkto. So sa another konsepto naman po ay ang pinaka-last po na konsepto is ang onshoring. So ito ang pagbabalik ng operasyon sa sariling bansa imbis na sa abroad. So ang isang halimbawa na ang aking mabibigay dito is ay ang US company ibinalik ang paggawa ng produkto mula sa China pabalik sa US. So in short terms po, ang onshoring ay ang pagpapabalik ng mga gawain ng produkto mula sa
ibang bansa at ibabalik po dito sa ating bansa. So, for example na lang po nito ay ang Sony. Isa silang kumpanya ng mga cameras and other devices na nanggagaling sa US. At mostly po ang kanilang mga produkto ay pinapagawa nila sa ibang bansa dahil po mas marami po yung kanilang resources at mas makakatipid pa po sila sa mga bilihin. Kaya doon na lang po nila ipinapagawa ang mga produkto upang ibalik sa US at maibenta, or pwede nilang i-export and i-export sa mga ibang bansa at maabot din po ito sa mga at doon din po at sa onshoring po ay for example na lang po ang Canon po. So ang Canon ay mula ito sa Japan, pero most of their products are made in Taiwan or China. So pagkatapos nilang magawa ang produkto is ibinabalik nila ito sa Japan upang ang Japan na ang kumpanya sa Japan na mismo ang magbebenta ng kanilang mga produkto na ginawa sa China or Taiwan. So para sa mga madaling salita ng mga apat na konsepto, ito ay sa mga madaling salita ay ang outsourcing or outshoring ay pagpapagawa sa ibang kumpanya or sa ibang kumpanya, or pagpapagawa or pagkukuha sa ibang kumpanya. Hindi po sa labas ng bansa o sa loob ng bansa. Ang offshoring naman po ay paglilipat sa ibang bansa. So basically po ay naglilipat po ang isang kumpanya po ay naglilipat sa ibang bansa upang doon na lang po sila gumawa ng operasyon, dahil doon po sila ay makakapagtipid pa sila ng mga gastusin na kinukuha po ng gobyerno. Ang nearshoring naman po ay paglilipat ng kalapit na bansa. So as I said earlier po is ang isang company na nasa isang bansa ay nagpapagawa sila sa nearshoring is rather ay paglilipat sa kalapit na bansa. So sorry for that mistake po, and I'd like to correct myself po, is that nearshoring is that ang paglilipat ng mga produkto or serbisyo is ipinaglilipat na lang po sa kalapit na bansa. So for example po, instead of delivering your product mula Mindanao to China, is ipinapadala na lang po natin sa Japan upang ang Japan na rin lang po ang magdi-deliver ng produkto sa China, dahil po sila ay mas malapit sa China at tayo rin po ay malapit sa Japan. So pwede na rin po nating ma-request ang Japan na ibigay na lang po sila na lang po ang mag-deliver ng product doon sa China. So that's sa madaling salita. Sorry for my earlier mistake po. So ang onshoring ay pagbabalik sa sariling bansa. So ibig sabihin po nito is ang onshoring is ang kumpanya ay halimbawa na lang po, ang kumpanya ay nasa Japan, at ang Japan ay nagpapagawa po sila sa ibang bansa ng kanilang produkto upang ibalik sa kanilang bansa. Bakit po nila ito ginagawa? Is para po ay makapagtipid po sila sa mga resources at sa mga gastusin na kanilang ibibigay upang maipagawa ang itong produkto na ito. So yun po ang apat na konsepto: ang outsourcing, offshoring, nearshoring, and
onshoring. Yun lamang po, salamat. Magagawa ko pong halimbawa dito ay ang pagkuha ng US na company na kumukuha ng accounting services mula sa isang firm sa India. So, ang US na kumpanya ay kumukuha sila ng mga accounting services from India para